tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, drogista at terorista. Duterte! 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 Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na wag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na naririto sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino.
So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban uli ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at masabi natin, tatag lang, tatag lang.